you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! Good morning. Yan, napakasaya ng araw na to. Webes. Salamat sa Diyos. Sige po, kami po ay muling bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga listeners, sa ating lahat ng Comfy Family, North, East, West, and South, at sa mga nasa ibang bansa. Sige po, at sa aming mga mahal sa buhay, purihin ng Diyos. Sige po, tayo po'y pangungunahan ng isang opening prayer ni Pastor Fred. Okay. Let's bow down our heads. Mapagpala, tapat naming Diyos na nangako na lahat ng bagay sa daigdig na ito, kailangang makilala ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, let the power of the Holy Spirit that is in us and all those people who are listening this morning have accomplished in our life. So, with this action, O Lord, of your greatness, speak to us. Yes, Lord. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Panginoon. Sige, basahin po muna natin ang ating memory verse for the week. Ito po'y matatagpuan sa Proverbs 11:30. Ang sabi po ay, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Yan, ang ganda. Sige, sa Tagalog po, Pastor? Ikaw na. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Purihin ng Diyos. Yan, tandaan natin kapag tayo nakakapagdala sa kaharian ng Diyos, tayo po ay may karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Sige, bago po kami magtuloy-tuloy, babasahin muna ni Pastor Fred ang ating scripture for this Thursday. Ito po ay matatagpuan sa Deuteronomy 32 verse 4. Ang sabi po. Okay. He is the rock. His deeds are perfect. Everything he does is just and fair. He is a faithful God who does no wrong. How just and upright He is. Sa Tagalog po, si Yahweh ang iyong batong tanggulan. Mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasyan niya'y walang Ay pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa mga salita mo na aming nadinig na ikaw ay batong tanggulan at wala kang kapintasan, pagkat ikaw ay Diyos na tapat at makatuwiran. Amen. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, hayaan mong sa tulong ng iyong banal na Espiritu ang tumulong sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen at Thank Amen. You, Lord. Okay. Sige. Tayo po'y umawit na related dito sa ating topic ngayon. Mamaya ko ibibigyan title. Minister Arnold. Yan. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord, my God. Great is thy faithfulness, O Lord, my God. Great is thy faithfulness, O Lord. my God. Great is thy faithfulness, O Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let
us celebrate the goodness goodness of the Lord. Let us celebrate the Goodness of the Lord. till His mighty power comes down. mighty power Comes down. Will that a good man own his worth more than the Wealth of all the wicked. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Even Ngayon lions go hungry for the lack of food. but those who obey the Lord Lack nothing good. Oh yes. Oh yes. Oh, Oh yes. Oh yes. Oh yes. The Lord is is good. Oh yes. Oh yes. The Lord Lord is so good. good. Yan. Talagang totoo po yun. Pag napapasobra ang practice, nawawala. Kanina po, mababa lang yun eh. Kaya lang, salamat sa Diyos. Talagang si Lord napakabait. Kasi talagang yung faithfulness niya, ibang klase. Di ba? Wala pong take two to kasi ito Oo. live. Oo, live Live ito. tayo. Kaya yung ating po ngayon, yung sa ating worship, yung pa rin, great is thy faithfulness. At gagamitin po natin yung isang version ng standard. Yan. Kaya alam ko, kayang-kaya mo yan. Great. Oo, kantahin na natin kasi kinakailangan nakakapag-worship tayo bago tayo nagsisimula ng anukan. Yung ating na-practice kanina, Minister Arnold. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Purihin ang Panginoon. Ngayon, palagay ko naman ay alam nyo na kung anong title namin ngayon. Ang ating title po ay ang subtopic sa ating part 6. Sapagkat ang part 6 natin ngayon ay ang title, I am secure so I live from a place of peace. At ang ating subtopic, number 1, the first topic ngayon, ang aming ita-take up is, God is faithful, so I am peaceful. Yan. Ang Diyos ay tapat, kaya ako'y panatag. Ako'y mapayapa. Yan. Napakaganda. At kaya nga doon sa binasa ni Pastor Fred, si Yahweh, ang ating batong tanggulan, ang gawa niya ay walang kapintasan, ang pasya niya ay pawang makatarungan at sapagkat siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Salamat sa Diyos. Napakaganda po ng ating topic. Sa simula pa lang yung ating intro na music doon sa bago kami pumasok. Hindi ba? Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan ng Panginoon walang hanggan. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Kaya salamat sa Diyos talagang kapag ka ang katapatan ng Panginoon ang pinag-uusapan,
Mapapahiya tayo dyan, mga kapatid. Mapapahiya tayo dyan. Dahil ang tao, never na naging matapat. Di ba? Kahit nasabihin mong, pagka naliligaw ka, Pastor Fred, ibibigay Uy, huwag mo mo ang akong loob. ganunin. Pipitasin ko ang bituin. Kaya mga ganyan. Ako'y magiging tapat, pero ang mulat-mula hindi matapat. Bibigay ko buwan. Bibigay mo buwan. Walang sukle. Pag binigyan mo ng malaki, wala nang suklian. Oo, talaga naman. Salamat sa Diyos. Alam mo, teka, Yung inalipad na hangin yung sukle. kaya nakakatuwa po. Kasi pag tinignan mo itong mga naging topic natin, nung po yung part 5 natin, di ba, sabi ka na, I am confident, so I chase radical humility. Ang mga naging topic natin doon, napakagaganda. Di ba? God is awesome, so I am humble. We know that the limitless power ng Diyos ay walang katapusan, infinite love niya at amazing love niya. Hindi mo matatawaran. He is an awesome God. At sabi nga nun sa ikalawang topic natin, God is present, so I am not alone. Palaging nandyan, His presence makes the difference. Kapag ka nandyan ang Panginoon, sabi nga doon sa Psalm 65, doon sa Tagalog version, ay sa Good News version, wherever the Lord is, there is plenty. Yung presensya ng Panginoon, nagpapakita ng kasaganaan. Wala ka nang masasabi. And God is eternal, so I am patient. Pagka tinignan natin yung eternity, di ba? Talaga namang magiging mapagpasensya ka, hindi ka magiging padalos-dalos. Kasi you cannot go back in time. Yung kanyan, yan ang isang bagay na hindi natin maibabalik ang araw, ang oras. Kaya nakatingin ka sa eternity. Yeah. Kailangan malaman mo na merong eternity, mga kapatid. It's either eternal life or eternal death. At yung ikaapat natin, God is intentional, so I am persistent. Yung pagiging intentional, it's not by accident. Lahat ng nangyari, lahat ng pangyayari sa buhay natin, magmulat-mula pa. Si Lord talaga ang nag-orchestrate niyan, mga kapatid. At kung sakali man na merong permissive will si Lord na nangyayari sa buhay natin, permissive will yun. Pero alam niyo po ba, kung talagang nagmamahal tayo sa Panginoon at tayo pinili, for our own good pa rin yan. Romans 8:28 ang papasok dyan. At yung nakaraan nating topic, last week, God is hope, so I am optimistic. Yung pag-asa ko, yung sabi niya, pag-asa ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Yan po, yung ating pag-asa na, if looking through our faith, nagwo-work po yan kapag dinaan natin sa pamamagitan ng mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Yung ating pag-asa na yan, hindi dapat mawala. Kasi sa 1 Corinthians 13:13, ang sabi, faith, hope, and love will remain. Ito lang, on the last days, hanggang ganon. At last, hanggang ganon, faith, hope, and love will remain. But the greatest is love. So itong hope, hindi dapat mawala kasi pag nawala ang pag-asa, wala na, patay na. Kasi yung pag-asa na yan, lalo na kapag may sakit, yan ang hindi dapat mawala, mga kapatid. Lalong-lalo na tayong mga nabubuhay pa at malalakas, ang pag-asa natin ay lahat ay sa Panginoon. Kaya ito pong apat na pang-anim, alam niyo po ba na itong last na topic natin. Itong pong part na to, yung part 6 natin, ito po ang pinakahuli naming topic na madidiscuss para sa ating Thursday edition. Ito po ay 5 ring topic para sa ating part 6. Ang part 6 natin is, I am secure, so I live a place of peace. At ang number 1 nga ay, God is faithful, so I am peaceful. Ang susunod po is, God is accepting, so I am honest. God is all-seeing, so I am open. God is all-powerful, so I am safe. And the last is, God is all-knowing, so I am provided for. Yan po ang mga topic na susundan natin for our next Thursday. May 4 na Thursday na susundan natin. At ito pong Thursday na to, ang ating topic is God is faithful, so I am peaceful. Okay. Ng Panginoon. Balik tayo Thank you, roon Lord. sa Deuteronomy 32, verse 4.
Ito po ay hango doon sa Book of Remembrance. Nakatitle doon sa libro This is a song of Moses. Yeah. Yan. Yung nadinig nating awitin, Mga awitin natin. maan doon sa Song of Moses. Ito pong sinasabing rock. Ito po ay matatag. And his work is perfect. Yes. Walang mali, walang pagkukulang. Eksakto. Computed ni Lord lahat ang pangangailangan natin. This is a perfect work of God which provides information and exciting panoramic activity towards men. Exciting panoramic activity towards men. Kita ng Panginoon ang lahat ng ito. Para nanonood ka ng sine, Pastor. Di ba? Pag panoramic, oo. kompleto na Yan, ganun. oo. Kitang-kita mo lahat. Kita mo yan. Okay. So, unang-una, it gives man an education in truth. Ipinakikita sa atin nitong Book of Remembrance yung education tungkol sa katotohanan. Tungkol sa... Sa tao, ipinakikita ng Diyos ang katotohanan. Example. Ang example po ito is creation of man. Sa Genesis 1. Yes. Hindi po tayo Sumulpot lang. sumulpot o itlog na pinisa. Hindi po. We are created in the image and likeness of God. Amen. Ang marami nagtatanong, who am I? Sino ko? Sasagutin po yan ang Book of Remembrance. Where did I come from? Sino ko? Saan ako nanggaling? Only God Himself could disclose these facts. Ang Diyos lang sa pamamagitan ng Kanyang salita, ipaliliwanag sa iyo, i-reveal sa ating lahat kung sino tayo, Yes. saan ako nanggaling, at ang lahat na ito'y ipinaalam sa atin dito sa mga talatang binasa natin. Pangalawa po, itong historical evidence for truthfulness of Christian faith. Historical evidence for truthfulness of Christian faith. Mga fulfilled prophecies, miracles of Christ, death and resurrection of Christ. Ito yung minsan sinasabi natin, yung faithfulness na ito, yung leap in the dark. Nadidinig na natin yung mga leap in the dark. Pagtalon. Tumalon. Parang tumalon ka sa kadiliman. Magdamagdag na doon, baka kung anong mangyari. Pero nang umaraw, Ayun lang pala, isang ganun lang kataas. gano'n na lang kataas. Kung tayo'y tunay na mayroong Pananampalataya. pananampalataya, sinabi ng Panginoon, great is my My faithfulness. Yun din ang ating susukli. Yung sobrang katapatan Okay. ni Lord yan. Humility in the midst of sufferings provides encouragement for Christians in their life and witnesses. Amen. Kailangan mababang loob dahil merong Diyos na tapat sa atin na in case of the midst of sufferings, God will provide encouragement for Christians of their life and witnesses. Kaya God. sasabi sa atin, patuloy, huwag kang titigil na mag-witness dahil ang ating Diyos ay tapat. So, we are peaceful. Hindi mo Payapa inaalintana. ka. Oo. Kahit na ano pang mangyari dyan, nasa
Kasi ang peace na pinag-uusapan pag Christianity, magulo sa paligid mo pero ikaw ay at peace with the Lord. Di ba? Hindi, may kapanatagan ka eh. Kaya yung sabi nga, when we say God is faithful, it means na He is completely trustworthy. Kung talagang lubos na mapagkakatiwalaan mo, pag sinabing faithful si Lord, tapat siya, trustworthy siya, mapagkakatiwalaan mo lahat ng kanyang sinabi, lahat na nakasulat sa Biblia, mga pangakong tinanggap mo, mapagkakatiwalaan mo yan eh. Kasi He's- karaniwan, Oo. sabi, siya'y bato. Hindi Batong po siya kanlungan. yung pinag-uusapang bato. Sabi po nitong mga tao, Batong tanggulan to, si Lord to. Hindi, pati yung hindi na batong doon, tao. merong mga nasabi ko na yata sa inyo yun. Merong isang MC Aha. doon sa, Isang congregation. hindi, sa TV noong araw, sa radyo, sabi, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Oo. Ayan. Kaya kung meron man tayong tatamaan sa ngayon, dahil sa kabila ng lahat ng katapatan sa Diyos, magulong-magulo pa siya. This is one of the purposes kung bakit itong topic nito ay nagkaroon ng buhay, because in 1 Corinthians 1:9, God is faithful, Oo. Siya. who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Siya ang tapat na Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Siya yung tapat. Mula't mula pa, hindi ba? Kaya kapag kayang tapat ang Diyos, hindi ba? Ano yung isang awitin na yun, Sister Jam? Tapat ang Diyos sa darararan. Meron tayong awiting ganon eh. Kaya kapag yung katapatan, the Lord is faithful to all His promises, through His protection follows to all His children. So, thus yung lahat ng kanyang protection, lahat ng kanyang promises, it will follow, hindi ba? Doon sa Psalm 23 verse 6, hindi ba? Yung kanyang mga pagpapala, sumusunod sa kanyang mga anak, hindi ba? Blessings after blessings will follow them. Kaya Psalm 145 verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom and your dominion endures through all generation. The Lord is trustworthy in His promises and faithful in all He does. Kaya salamat sa Panginoon. Thy kingdom is an everlasting kingdom, Pastor. Kasi ang sabi nga doon sa sabi, ang Diyos ay tapat. So anong gagawin mo? Kung ikaw ay walang kapayapaan, He is near to those who cry, Amen. will save him. Ililigtas sila. God is righteous, near to those who call to Him. In truth, all flesh will bless His holy name forever and ever. Amen. Amen. Iyon you, ang Lord. kabutihan nito. Na alam mo yung pangako ng Diyos, Aha. katapatan ng Diyos, kaya tayo'y peaceful. Kaya pagka sinabi mo ring faithful si Lord, it means also that He is reliable and unchanging. Mapagkakatiwalaan mo, maaari mong i-entrust sa Kanya ang lahat eh. At hindi siya nagbabago, hindi katulad ng tao, palaging nagbabago. Amen. Kaya kasi if you hold on to the character and promises without failure sa character and promises ng Panginoon, yung hindi mo po pwedeng sabihin na yung matatakot ka ba? At peace ka nga eh. Meron kang kapayapaan sa kanyang mga pangako. Kaya kahit na ano pang nangyayari, hindi, sabi ni Lord eh, ang dami ng patotoo to sa lahat ng mga kapatiran natin. Nakikita mo yung mga circumstances na parang hindi umaayon dun sa pangako ng Diyos na matutupad. Pero pinanghawakan yung salita ng Diyos, hindi. Ang sabi ng Panginoon, papasa ako dito sa exam na to eh. Ang sabi ng Panginoon, papasa ako. And true enough, nakikita natin ang mga success.
Di ba? Nakikita natin yung katuparan ng pangako ng Diyos sa bawat taong nananalig at nagkakaroon ng kapayapaan. Ibig sabihin yan, pagka kasi payapa ka sa pangako ng Diyos, ibig sabihin, lubos kang nagtitiwala. Yun ang gustong-gusto ng Diyos, yung faith. Ang problema rin sa ibang tao, oo. hindi matulog. Bakit hindi ka matulog? Walang kapayapaan yun. Wala kang kapayapaan. Ibig Tingnan sabihin natin nun, yung Psalm 121, verses Psalm 3 and 4. 121. Sige, okay. He will not let your foot sleep. Hindi ka madudulas. He who watches over you will not slumber. Nor sleep. Indeed, he who watches over Israel will never slumbers nor sleep. Kaya yung awit dyan, he that keepeth Israel never slumbers nor sleep. Bakit? Bakit ganun na mga tiwala mo sa Okay. Panginoon? Thank you, Lord. He will guard your going in and going out forever. Amen. Paglabas mo ng bahay, Oo. naroon yung pangako ng Diyos Kasi sa hindi iyo. natutulog si Lord hindi ba? Oo. Oo. Kaya, Okay. kaya makikita mo talaga, ang pag-ibig ng Diyos kasi hindi nagbabago. Kaya, hindi nagbabago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 saling lahi. Bawat labi magsasabing ikaw ang Panginoon. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Kaya ma-worship mo siya sa mga kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sala ko'y pinatawad, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Purihin ng Panginoon talaga. Kapag ka na-realize mo to, ang Diyos mo hindi natutulog. Imagine, yung security guard, paminsan-minsan, nandadaya yan, natutulog sa kanyang time niya. At saka hindi lang isang security guard yun, may palitan. Si Lord, siya lang. Di ba? Di natutulog, di natutulog, di natutulog, di natutulog ang Diyos. Walang ano yun, walang, Ayan, ano yun, walang- walang vacation leave yun. At Ha? saka walang relyebo. Di ba? Si Lord lang. Siya lang talaga. At imposible ba? Diyos siya eh. Hindi mo maaaring sabihin mo na imposible. Lahat ay posible sa Panginoon. Walang maaring hindi gawin ng Diyos. Kasi ang di niya nahahayaang mabuwal ka. Sabi nga nun dito sa Psalm 121. Siya'y di natutulog, ika'y babantayan ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Yeah. Yan. Thank So you, anong Lord. gagawin mo? Pwede kang tumingin sa langit. You can look up to the mountain. Yeah. Hindi ka madudulas dahil ang Panginoon, Oo. He will not let you fall. Kaya nga kapag I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always awake. Yan ang Psalm 121. Where will my help come from? It will come from the Lord. The protector of Israel never dozes nor sleeps. He will guard you and protect you. The sun will not hurt you during the day, nor the moon during the night. The Lord will guide you as you come and go. Napakasarap namang awitin ang faithfulness ng Diyos. Hindi siya po pwedeng magpabaya sa kanyang mga anak. Tandaan natin yan, mga kapatid.
Kaya ang presensya ng Panginoon, may kapayapaan kang nararamdaman. Yan. Kaya kinakailangan si Lord palaging present sa atin. Madalas ko nang nasabi, nung pangarit ko kung natatandaan mo o natatandaan nyo, doon po sa Escolta at Dasmariñas, maraming building doon. FNCB building. Moraga building. Meron pang isang building doon. Yung Traders and Commerce Building, yung ating building. Trade and Commerce building. Meron pang isang building na doon. Yung Itong building nito, yun yung FNCB. FNCB, oo. Ito, makinig ang may tenga. Nice. Lahat po ng poste, Ng building na yon. merong sinususian sila Oo, parang yung... every 5 oo, minutes. parang bilog po yun na Bilog. gamit ng security guard. Pero para siyang may anong tawag doon sa mga tumutunog na watch na sinususian mo ganon, iniikutan mo. Tapos may papel na nagre-record anong oras ka na doon sa lugar na yon. Yes, yes. Mamaya, pupunta ka naman sa kabila. Magre-register yun Magre-register naman. Magre-register yun Alam noong yung security guard. security guard, Yung sa office, diretso yun na diretso sa office, nare-record. nila yun. Lahat ng poste, pinupuntahan. Lahat ng floor, meron. Kaya I think nakakatiya it's ka. every 30 minutes? Hindi, mga ano lang. Every hour? Hindi, 15, ganun. Every 15 minutes. Kasi maglalakad siya eh. Oo, kasi para hindi siya, ibig sabihin, hindi natutulog yung gwardiya na yon. Kaya kung merong 20 poste doon, 20 beses, naiikot niya yon. Ibig Magdamag sabihin, yun. magdamag yun, hindi lumalabas na hindi natutulog yung security guard kasi he has to do it every 15 minutes. Kinakailangan siyang hindi Sumusi. kami doon nakalimutan ko na, nag-SM na naman po kami ni Pastor Fred. Pero yun ay sinisusian, iniikutan niyang ganon. Kasi ang mga building din po roon, Pinikueldas yun oo. mga hanggang 4th floor lang yon. Yes, oo. Iniikutan niya yun. Iniikutan yon buong magdamag. Pero that is a very, very good, Bakit nawala? Oo nga. Yun ay napakagandang practice para malaman mo na yung security guard mo, gising siya the whole time ng kanyang at saka naiikutan niya yung buong building. Ang galing nga dun Kaya lang nga, yung magagaling pa rin yung mga magnanakaw, natsetsempohan nila, alam nila, merong Ngayon, may CCTV na paglalaroan pa ang CCTV. Pero ito, hindi mo pwedeng paglaruan, hindi ka ba nakikita personal. Pero yung lahat ng gawain mo, alam noong kanyang hawak-hawak na gadget. Oo. Nagre-record kasi. Kung nadoon ka Wala. o wala ka. Amen. Yan. Kaya, Inahahalin tulad to doon sa Panginoon. He never dozes nor sleep. Umaraw, gumabi, tanghali, lahat ng poste doon sa building na yon. Nakikita. Maaaring hindi alam to noong mga kabataan. Pero ang kamukha ng Sister Neil ng may edad na, wala tayong magagawa. Yun nadaanan talaga. na. Panahon Yun natin talaga kasi yun. yun, 1960s yun and 70s. So, meron tayong isang tanong dito. Sabi nga ganun sa tanong natin, what does peace mean to you? Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan sa inyo? Kapag ka ba, kapag ka ba wala kang problema o kaya tahimik, walang sound, wala man lang wala man lang radyo, walang TV. Yun ba ang kapayapaan sa inyo na wala ka naririnig na sound man lang, tahimik na tahimik, parang sa gabi? Or wala kang pinoproblema, wala kang iniisip? Yun ba ang kapayapaan? And what would a peaceful life look and feel like? Ano bang nararamdaman ng isang tao na merong kapayapaan na buhay, payapang buhay? Ano ibig sabihin yan? Yung reference natin, Yung reference sa atin, may binigay na example na maganda meron maya-maya, sandali. Oo. Kasi wala na akong ganitong, wala na eh. Wala na. May edad na tayo, Daddy. Ikaw lang. Ako lang ba?
Ang binigay na example kasi. It says that an infant's face when they are asleep is the definition of peace. Aha, oo. Yung ating reference book, mga kapatid, ang ibinigay na example kasi ng definition of peace is a face of an infant when they are asleep is the definition of peace. Yun raw yun eh. Kapag ka yung isang sanggol pa lang, ha? Wala pa siyang problema sa buhay. Sanggol, kapag ka po ito'y natutulog, parang andyan yung calmness, yung serenity, without care about the world. Wala pa siyang niisip na problema. Wala Kahit akong na pakialam. absolutely unconcerned about the future, absolutely unconcerned about the environment. Yun eh. Doon ang meaning ng peace, yun. Na it is where the praise is sleep like a baby. Doon kinuha eh. Okay. Ganda, no? Matulog ka katulad ng isang sanggol, hindi ba? Ganun yun eh. Pag medyo umiyak, Bigyan mo lang ng dede. tapos na. Oo. Tahimik na. Kaya pag merong mga Kaya at saka iiyak lang ang baby kapag wet, di ba? O kaya medyo na-irritate. Pero hindi eh. Talagang peaceful siya kapag ka natutulog. Yan, ganyan yan. Ganyan ba tayo? Pag ba tayo natutulog, mga kapatid, tayo ba'y at peace? Yan. Paano kang matutulog kung meron kang kaaway? O kaya hindi kayo nagkasundong mag-asawa. Kaya nga sinabing ganun, huwag kayong matutulog kung hindi kayo nagkakasundo. Bakit? Aba, baka mamaya kung kailan kang tutulog sa kakupunin ni Lord, sayang. Sayang, hindi ba? Konting-konti na lang. Pababayaan mo. Kaya nga sabi nga ganun, huwag kayong matutulog ng hindi nagkakasundo o nagkakapatawaran. Kasi, alam mo, iba nga. Baka pagkagising, iinit na naman yung yung ina-accuse sa'yo. Huwag mong iinit. Kinakailangan totally magkapatawaran, mga kapatid. Sayang po. Ang sa akin kasi, nanghihinayang lang ako. Kasi, imagine mo, pagpalayin nating 5 taong ka na uma-attend ng prayer meeting, 5 taong ka nang nakikinig ng salita ng Diyos. Alam mo na yun, narinig mo na rin, magpatawad ka. Pagkatapos, konting-konti lang dahil sa pride. Ayaw mong patawarin mo katabi mo sa higaan. Nainis ka. Parang pagkatapos ng gabi na yun, kinuha ka ni Lord. Ay di sayang. Di ba? Sayang. Alam mo naman na yung our Father, sabi ganun, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Dinadasal mo pa yun, pero hindi mo naman pamumuhay. Sayang. Yun po ang sinasabi. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng lubos ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Merong iba Faithful kasi, yung ibang sabi, yan, patawarin mo kami sa aming mga sala. Utang? Oh, Yung sala. isa, patawarin mo kami sa aming mga utang. Oo. Malaki utang nung isa. Kaya Too hindi much nagkasundo. religion separates people. Yes. Yan. Minsan nasa sa version lang, hindi ba? Nagkataon na yung version na kinuha mo, ang nakasulat utang, yung isa naman ay kasalanan. Hindi, yun ang mga ganon. Pero, the mere fact na hindi ka patatawarin ng Panginoon kung hindi ka nagpapatawad. Whatever it is, whether it is utang or whether it is kasalanan, still magpatawad. Ang pinaka-common denominator doon, pagpapatawad. Forgiveness. Forgiveness, yon. Kaya para ka, maniwala ka na kapag ka nag-forgive ka, maniwala ka doon sa salita ni Lord na faithful God, na ikay pagpapalain. Kasi ang forgiveness actually ang magbe-benefit yung nag-forgive. Di ba? Kasi ikaw ang pagpapalain. Ngayon, pag panasa, ayaw akong patawanan, humingi na nga ako ng tawad, ayaw pa. It's not your problem anymore. Ang importante, nakahingi ka ng tawad. At kung yung ayaw kang patawarin ng taong hinihingan mo dahil masakit masyado yung nangyari, okay lang. Darating rin ang time, patatawarin ka rin niya. Kasi maaring hindi rin niya na ipapamuhay pa yung salita ng Diyos. How do you know? Wag mo na, it's not, hindi ba sa pagpapatawad, Pastor Fred,
Hindi mo kinakailangan it's not a necessity na ma-compliment Patawarin ka, yung paghingi mo ng tawad. Oo, napatawarin ka. Hindi po necessity yun. Hindi po requirement yun na kapag humingi ka ng tawad, patatawarin ka. You cannot compel them. Di ba? Yun naman yun. Yun ang maganda doon na nauunawaan mo rin na yung tao, maaring kakausapin din ni Lord yun. Huwag kang mag-alala. Thank you, Lord. Accept lang. that Oo. you are wrong. Amen. Confess your sins. Amen. So, katulad ng bata na yon na ibinigay na example, but, sabing gano'n niya, Lalaki rin. as kids grow up, lalaki sila, they will learn about responsibility, planning, and work. They realize they can just shut their eyes and expect someone else to meet their needs. As they mature into adults, they scream less and worry more. Ang ganda. Pagka raw, medyo, as they mature into adults, ang tao raw, kapag ka tumatanda, di ba? They scream less. Hindi katulad ng batang, iyak na. Basta sigaw lang, iiyak. Pag hindi maganda yung nararamdaman, iiyak na. Oh. Meron nung Nangawa, araw na ano dyan iyak eh. na, oo. Pero, yung they worry more. karakter na si Bonjing. Oo. Alam ba yun? Yung gano'n, nagtatantrum, hindi ba? Nawawala nababawasan ng tantrum. Pero, ang nadadagdagan, yung pag-aalala. Worry more. They worry more. And they grow in emotional intelligence, and as they develop a tendency towards anxiety, stress, and fear. So, ito na didevelop sa isang tao, pag nagmamature, nawala ang Panginoon. Kapag ka hindi mo pa lubusang nakikilala ang Panginoon, ang nagpo-prosper sa buhay mo, worry, stress, anxiety, yan eh. Fear. Diba? Fear. Oo, yun ang Marami dyan, fear of the unknown. Yeah. Baka. Yun ang nadidevelop. Wala ka kasing salita ng Diyos eh. Pagka ang isang tao, napakalaki, sabi ko nga madalas sa aming grouping, sa amin sa Lady Disciple, alam nyo, sabi kong ganon, yung aming pag-grouping, kahit na sa prayer meeting, any prayer meeting, hindi nyo ba nakikita na yun ay isang rehab? It is as spiritual rehabilitation. Di ba sa mga rehab, pagka mga drunkards o kaya yung drug addict, di ba nagre-rehab sila, di ba nakaikot sila, nag-share sila ng mga experience nila, nagaganon sila, merong may psychologist o psychiatrist na present doon. Tayo rin, when we have the prayer meeting, nag-iikot-ikot tayo, nakapaligid tayo isa-isa, nag-sharing, don't you realize that it is a spiritual rehabilitation? Di ba parang yun ang lumalabas? Kaya nga, sabi nga nun, yung ating mga stress, mga worry, napapalitan niya ng faith. Napapalitan yan as we hear the word of God, as we listen to the one o yung mga minister na pinadadala sa atin sa mga prayer meeting. Di ba yun ang nag-aalis ng ating mga stress, yung ating mga worry, nagkakaroon tayo ng full faith. Nagkakaroon tayo ng trust sa salita ng Diyos. Napapalitan eh, di ba nga, Pastor? What little faith You have. you have. Oo. Di ba? Ganun yun Sa eh. una lang naman yan. Kasi, Pero habang lumalago ka, at yung relasyon mo sa Panginoon ay nadidevelop, amen. meron pa rin, huwag ka mawawala ng pag-asa. Meron pa rin gamot diyan. Amen. Kasi alam nyo, Amen. based on our experience talaga yan. Dati-rati, yung pareho rin naman eh. Yung ano yung naging problema namin noon, dumarating pa rin naman yung same problem na yon. Pero bakit ganon? Hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad ng attitude natin dati doon sa same problem na yan. Iba na ang attitude natin dito sa banibagong problema. Di ba? Na-realize nyo ba yon mga kapatid? Hindi na ganon katindi. Pero pareho naman rin ang problema. Dati ka rin naman, babayad ka ng Meralco ng ganong kalaki, ganon din naman, darating rin, magbabayad ka na. Pero dati-rate, para ka ng, hindi ka na makakatulog, at saka matinit na ulo mo, kung saan-saan ka na pumupunta para mangutang, ganyan-ganyan. Pero this time, ganon din eh, magbabayad ka pa rin naman ng Meralco ganyan eh. Pero bakit may kapayapaan ka? Kasi alam mo, if there is a need, there is provision. Sa mga anak ng Diyos, yung provision dumarating na lang because of the faithfulness of God. Hindi kanya tinawag para ka maghirap, mga kapatid. Hindi.
Tinawag ka para ikaw ay magkaroon ng kaginhawahan. John 10:10b, di ba? I come, sabi ni Jesus Christ, I came to give you life in all its abundance. Hindi kanya tinawag para ikaw ay talaga namang, Diyos ko, maghihirap ka lang kung may yung consequence ng kasalanan. Pero after that, yung comfort, di ba? The Holy Spirit convicts, sasabihin sa'yo, nagkasala ka. Convince. It convinced that nagkasala ka talaga at dapat kang humingi ng tawad. And finally, it comforts you. Ando naman ang comforter. He is the Holy Spirit is given to us to be our comforter, our helper. Kaya yun ang napakaganda. Sa Mark 11:24, makikita niyo yun. When you pray and ask for something, believe that you have received it and you shall have it. Pagdating doon sa makapagpo-forgive Oo, ka mga na. kapatid, reminder ha. Sa Sunday kasi, it is the Pentecost Day. Magdidiwang tayo. Ipagdiriwang natin yung first Pentecost doon sa Acts 2. Yan. Kung kailan sila tumanggap ng kapuspusan ng banal na spirito at nagkaroon ng power para lahat ng ito ay maisapamuhay natin. Hindi natin kayang ipamuhay yung mga salita ng Diyos talaga. At walang may kaya niyan. Only those who are empowered by the Holy Spirit. Hindi ba, Pastor Fred, yung mga gifts na yan, doon sa first Pentecost na yan, doon ibinigay lahat ng gifts Yung dinikap natin last Sunday, hindi ba? Marami kasi. Meron tayong LSS. Basta ganun na lang. Oo. LSS. Akala mo, ganun lang? Parang lumabas kasi, parang it's parang ritual lang, ceremonial. Ceremonial lang na lumabas na. Huwag nating maliitin. Yes. Ang pinakamaganda diyan, yung ang attitude mo sa Life in the Spirit seminar, iba Hindi basta maging Kristiyano ka Actually, marami namang umaattend na ng prayer meeting na hindi pa nang LSS. Ang pinakamaganda lang diyan, yun lang ang magkukon sa'yo. Yun lang ang mag-authenticate ng pagiging Kristiyano mo. Yung Life in the Spirit seminar, lalo na hindi naman natin na bibihira na ngayon sa atin dito sa Comfy. Bihira na nang nag-LSS nang hindi nakaka-attend ng prayer meetings. So, doon sa prayer meeting pa lang, tandaan natin sa John, I think it's in John 17, yung salita ng Prayer. Diyos ang naglilinis sa atin. John 17. So, kapag ikaw ay uma-attend na ng prayer meeting, unti-unti nalilinis ka na Ngayon, pag na-Life in the Spirit seminar ka, authenticated ka na as Christians. And that is the time you will receive the Holy Spirit, the empowerment, para yung lahat ng kaloob ng Panginoon, ng Holy Spirit, o lahat ng kaloob ng Diyos ay masapa sa atin. So, hindi na ceremonial, kundi authenticated, genuine ka, Christian. Christian. Yan. Kaya hindi minamaliit. Uy, ganito. Kaya doon ka na Ganito. magkakaroon ng totoong kapayapaan. Yan. That is why, yung peaceful life will feel like, doon mo na yung makikita mo yung diferensya na ng yung buhay before, sabi gano'n niya, na ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa, wala na ang dati kong problema. Wala na yung dating pong problema na kapag ka ikaw ay nagkakaroon ng problema, masyado kang stress na stress. Ngayon, yung problema na yon sa ngayon, how do you deal it? It is because of the power of the Holy Spirit na nadidil mo yon ng may kapayapaan. Di ba? Live one day at a time. Nandun ka na. Hayaan mo yung problema sa iyo. Oo. Huwag ikaw ang mamroblema sa problema kasi meron kang Diyos na tapat at nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Alam niyo, kaya madalas sila sabi ko, nga,
bakit ka nga ba mamumroblema? Hindi mo nga alam kung bukas kukunin ka na ni Lord o kung habang natutulog ka. Hindi ba? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Kaya huwag ka problema. Bayaan mo si Lord. Ang importante, nasabi mo ba kay Lord? Kasi kuminsan, yung mga tao, iniiwan lang nila. Hindi naman, kaya nga merong Matthew 7:7 eh. Ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open unto you. Hindi mo naman sinasabi kay Lord. Hindi ka naman nagpi-plead o ano man. Ang knocking, hindi lang minsan, mga kapatid, ha? Hindi ka kumatok ng minsan lang. May kumatok ba ng ganun lang? Hindi. Kumakatok ka talaga, knock-knock. Di ba? Ganun. Kaya nga sabing ganun niya, be persistent in prayer. Revelation 3:20. Oo. I come knocking at your door. May I Come come in? Oo. Salamat sa Diyos. I will Kaya, dine with you. yes. Kasi ang kausap mo is a faithful God. Kaya andun ang kapayapaan, napakaganda. God's faithfulness really brings peace. That means He doesn't let us down. He doesn't go back on His word or change His mind or forget His promises. Siya yon. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos na pagkakatiwalaan natin sa lahat ng ating mga pangangailangan. It doesn't mean that life is easy. Hindi ibig sabihin, di ba? Hindi namin sinasabi mga kapatid na ang dali-dali ng buhay. Aba, hindi. Sinasabi lang natin na Yung salita ng Diyos na this is a prophet, prophet tayo. Pinoproclaim natin yung Pinoprophesy. prophecy na sinabi ng Diyos, kasi marami nagsasabi ganito. Kasi ang sabi ni nako, yung sabi-sabi. merong mga tao na gumagamit ng pangalan ng ibang Mga tao to suit themselves. Yung pangalan ng isang taong may authority. Di ba? Sabi ni ganito, kailangan ko raw yan, ibigay mo sa akin. Ba't Walang hindi kwan. sinabi sa akin? Nandiyo. Kaya ang tanong, sabi ni Lord, utangin mo ko. Teka, ba't hindi ako kinausap muna ni Maraming Lord? ang tao Ganon. ang gumagamit ng pangalan ng ibang tao Yes. para iparating ang nais ng Diyos sa tao. Maliwanag po ba? Maraming tao ang gumagamit ng salita ng Diyos para iparating sa tao. Yan. Ang Diyos ay gagamit ng tao through prophet and He will proclaim the prophecy. Yeah. Ang sabi ni Lord, Yeah. hindi ito, ang sabi ni, ni Kaya- Mami, Hindi yan. Wag na natin wag na nat- gamitin yung ganon. iwasan na natin Iba- yung, oo. yung mga name dropping, ha? Oo. Kung ano yung talagang dapat na gawin, kung sino yung authority at that time, yun po. Kasi walang may-ari. Tandaan natin, walang may-ari ng kahit na ano lang, kahit na yung mga uma-attend ng mga prayer meeting, hindi atin yan, plak ni Lord yan. Hindi atin yan. Ang Diyos ang nagpapalago. Do not ang lord Diyos na over them. ang Diyos ang nagsasabi kung sino ang a-attend sa atin. Yan po, wag nating angkinin. Matakot tayo dyan. Pero ipagtanggol natin yung ating grupo. Yun lang po yun. Kasi kung saan ka nilagay ng Panginoon, doon ka. Kung di ba yung sheepfold, meron kanya-kanyang sub-shepherd dyan. Kung sino yung sub-shepherd natin, yun ang sundin natin. Di ba? The sheep knows my voice and they follow me. Sino ba yung nilagay na sub-shepherd? Pero ang overall shepherd si Lord. Kaya sabi nga ni Peter, hindi ba? Oo, do not lord over your flock. Kaya kahit na yung mga namumuno, sinabihan na, wag, aking yung flock na yan, hindi iyo. Ayan, ganun yun. No? Parang ang open rebuke, yung kay Peter galing yun, di ba? Open rebuke sa lahat ng mga leader, na hindi nyo yan, kay Lord yan. Kaya sabi nga, wag nyong pamunuan ng wala sa lugar. Do not lord over your flock. Kaya, yung sabi nga ganun, itong isang tao na may kapayapaan sa puso, they may look peaceful sabi nga outside, but inside, meron yan. Hindi naman nawawala ang anxiety, mga kapatid. Hindi namin sinasabing,
Ay, sister naman, parang plastic naman yan. Hindi. Talagang may anxiety, lalo na kapag ka talagang medyo delikado ang sitwasyon, lalo na may problemang malaki sa pamilya. Meron. Pero, may kapayapaan yan sa puso kasi lalo na kung nag-pray na. Naibigay mo na kay Lord eh. Di ba? Huwag na hawakan. Huwag na. Naalala ko po talaga dito, minsan tayong mga matatanda, nare-rebuke tayo kung minsan ng mga bata, hindi ba? Noon po nandun po ako sa Amerika, wala si Pastor Fred, nandito siya sa Pilipinas, pero ako po yung nag-aalaga sa mga apo ko. Yung ikalawa po naming apo, nagka-aksidente. Nahulog po siya sa hagdan. Imagine mo, 14 steps yun. Kaya lang naka-andador siya, naka-kwan. So, nung damputin siya, wala po siya talagang malay at talaga namang itinakbo sa ospital ng aking anak at saka ng manugang ko. Emergency talaga. Talaga namang ako'y medyo aksidente ng nginig. Ang naiwan si Genesis, yung panganay. So, wala pa po yung bunso. So, dalawa pa lang sila. So, ang bunso noon during the time, yung second child ni Bing. So, nagpe-praying tongues po ako. Sabi niya, what are you doing, Lola? Sabi gano'n nung aking apo. Sabi ko lang, I'm praying. Let's pray. Sabi ko gano'n, nag-pray kaming dalawa. Di nag-pray na naiintindihan ng bata. So, nung nag-pray ako, sabi, you say amen. Nag-amen siya. After that, patuloy pa rin akong nagpe-pray in tongues. Sabi niya, what are you doing, Lola, again? Sabi gano'n niya, I'm praying in tongues. I'm still praying for your brother. Sabi gano'n niya, Lola, sabi gano'n niya, didn't we pray already? Sabi niya, do you not believe in our prayer? Alam niyo, napahiya ako doon. Pahiya ako doon sa apo ko. O nga naman, na-pray ka na. Bakit parang masyado ka pang stressful, masyado ka pang parang, kasi pinakikita mo lang na hindi ka naniwala doon sa prayer na yon. And then, lumapit po yung aking apo doon sa retrato ng kanyang kapatid. Sabi, don't worry, Lola. Sabi niya, Joaquin will be all right. Oh, don't worry. So, nagpapasalamat po ako sa gano'n ng mga pinakikita sa atin ng Panginoon na totoo. During the time, kasi bata-bata pa naman ako sa pananampalataya, pero totoo naman mga kapatid, kapag ka yung ating countenance nagpapakita ng hindi ka talaga tunay na nananampalataya, balik tayo, no? Maging be joyful always, and I say again, rejoice. Sabing gano'n ni St. Paul, kaya yung mga kwa na yun. Kasi, yun po ang magpapakita na you have that trust in God, in a faithful God, na gagawin niya kung ano man yung pinag-pray mo. Hindi ba? Andun ang kapangyarihan. So, if we are in troubles, Amen. kailangan natin ang presensya ng Panginoon. Yung sinasabi, kanina pa natin pinag-uusapan. Yes. The presence of the book of remembrance in the life of a believer. Ito, Yes, Psalm 131 verses 1 to 3. Yeah. Pwede ko naman basahin Sige, to. pwede na. Ito yung childlike faith when inaalagaan pa ng kanyang ina. My heart is not proud, Lord. My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Amen. Masyadong hindi ko maunawaan. Yeah. Too wonderful. Masyadong malawak. Masyadong, Yeah. respect. But I have calmed and quieted myself. Basahin mo nga sa Tagalog. Mapayapa I am ako. like a wind child. With its mother. Yung inaalis sa Yung hindi na pinadededing hindi bata. na pinadedede. With wind child with Israel. With its mother. With its mother like a wind child, I am content. Put your hope in the Lord both now now and and forevermore. Ayan. Sa Tagalog, basahin ko yung Sige. sinabi ni Pastor. Sa Psalm 131, 1 and 3, sabi niya, Yahweh, aking Diyos, ang pagmamataas, tinalikuran ko't iniwan ng ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin.
Di ko na hinangad. Yan, iniwan mo na talagang nagkwan ka na. Mapayapa ako at nagsisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang Israel ang dapat kong sandigan. Yan, salamat sa Diyos. Wala nang Wala iba. na, pinakikita to yung humility na, yung nang, you cannot do anything without the Lord. Wala talaga. Kaya sabi nga ganun doon sa na yan, iniwan na yung pagiging mataas, tinalikuran ko na. Humble yung mga yourself. gawaing magpapatanyag sa akin, hindi ba? Iniwan ko na. Wala na, kundi andyan na. Kasi pag naniniwala ka sa Diyos mo, sabi nga na nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, di ba? Ito ganap ha. Ganap. Total, hindi ito yung Oo. mayat-mayat. Pangako ni Lord yan eh. Kaya nga sinabi niya rin doon sa Hebrews 13, di ba? Huwag kang maging mukhang pera. Kasi yung iba, ang kanilang sandigan ay kayamanan. Kaya inalis ni Lord yun eh. Kaya, bakit ba ipinantay doon? Pagkatapos sa kanya sinundan, because ang sabi ng Diyos, sabing gano'n niya, sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Be content with what you have. Yes. O kaya, makontento ka na sa Diyos na nangako sa iyo na hindi ka iiwan, ni hindi ka pababayaan, hindi ka hahayaang mag-isa, Yeah. hindi ako hihiwalay sa iyo. Amen. Yun Kaya, ang pangako salamat ng Diyos. sa Diyos. Kaya nga sabi nga, kasi talaga naman, sinabi rin naman, hindi naman itinago ng Panginoon doon sa John 16:33, ang sabi niya ganon, this world will make you suffer. There's trouble in this world. Di ba? But sabi nga niya, but take heart, I have overcome the world and have peace by being united with me. Magkakaroon ka ng kapayapaan kapag ikaw ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Sa John 16:33, ang pakikipag-isa sa Panginoon, ang kanyang presensya sa buhay natin, yan ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Kasi faithful siya eh, tapat siya eh. Eh, ano man gagawin mo? Dahil faithful siya. Oo. Yes. Philippians 4, ang sabi ganito, Oo. Maggala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Amen. Tulungan. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Prayer with Thanksgiving. thanksgiving within your heart. Amen. Kasi merong nangako sa ating lahat na tapat at ang sabi, magala ka na. Amen. Huwag kang sumimangot. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Oh, yun ang talagang nakita ko palagi. Ang isa sa keyword Oo. o pinakamahalagang keyword, pakikipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo Yes. ang naging dahilan kung bakit tayo inuutusan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng mga taga-Pilipos, rejoice Yes, oo. dahil kay Jesus. Yan ang Yun nga yung pinaka nakita ko. Mulat-mula, pag tinignan mo yung buong pagtuturo sa atin dito, sa faithfulness ni Lord, that God is faithful, ang susi talaga yung pakikipag-isa kay Kristo. Yung presensya ni Lord palaging nandyan. Ikaw ay, kaya nga yung, lahat na nakipag-isa kay Kristo, bago na eh. Yung sabi ko nga ganon, hindi na yung katulad ng dati. Wala na yung dating pag-aalala mo, wala na yung dating pangamba mo. Sa ngayon, sa presensya ng Panginoon, nandun ang bagong pag-asa. Amen. Salamat sa Diyos. Kasi naibigay na sa atin ang lahat ng salita. Yeah, talaga. Kaya yung... Hindi na tinatawag na dulos.
Amen. Tinatawag kitang kaibigan. Amen. Wala akong inalihim sa iyo. Amen. I have told you everything Everything. about the Father. Amen. Kaya, So if salamat sa Diyos. anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone, a new life has begun. Thank you, Lord. Na nagkakaroon ng panibagong kaisipan ukol sa pagiging tapat ng Panginoon. Kaya sa sandaling ito, Thank you. payapa tayong lahat. Amen. Kaya ngayon, So let us move on. Amen. Hindi tayo patay. Amen. Move on. thank you, Lord. Iwak si lahat. Thank you, Lord. Galaw, galaw, galaw. Oh, i-wrap up namaya ni Pastor Fred to, pero ngayon, bumati muna tayo ng lahat ng may birthday na natutuwa at nasisihan sa araw na ito. At talaga namang nakakatuwa at ito'y aming kapitbahay sa Antipolo. Happy birthday, Sister Temi Bongon! Yay! At si Sister Isa Lasangre, si Brother Victor Datu. Ayan, ang mami niya, thank you Lord, maghahanda. Si Sister Juliet Kawilan, anak ba siya ni Weng? Si Brother Ernie Villapando, Sister Shera Martinez, at si Sister Josie Tijado. Happy birthday mga kapatid. Brother Bong, batiin natin sila. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Yan. Bago ko po tawagin si Pastor Fred para sa ating wrap-up, meron po muna tayong announcement. Everyone is invited sa Northeast, West, and South sa ating Comfy family. Kahit po raw yung nasa abroad. Yan. Para sa 43rd anniversary ng Mendez Outreach, gaganapin po sa May 27. I think that will be next week. Wednesday po siya, 9 a.m. onwards at Ulaes Resort, Mendez, Cavite. Ang team po nila is 2 Peter 3:18. At wala pong bayad sa kahit na dun sa entry ho sa resort, wala pong bayad. Ang atin lang pong outfit ay summer outfit, decent and comfortable. At meron rin na, invited pa rin tayo sa San Fabian naman. San Fabian Outreach sa 34th anniversary nila. Ito po ay gaganapin sa June 7, Sunday, 9 a.m. onwards sa ating San Fabian Comfy Church. Ang timpulan naman is Proverbs 10 verse 6. Wala rin pong payment ang kanilang food, libre po, and we will celebrate the goodness and faithfulness of our God. At sa June 7 din po, dito naman sa Comfy Center sa Parañaque, si Doc Mon po is offering the following: 2026 flu vaccine, 4 strains, Pfizer lifetime pneumonia vaccine, 20 strains. Pwede pong pagsabayin silang dalawa, basta wala pong lagnat on the day of vaccination. Ang deadline of confirmation po ay June 4. Makipag-coordinate lang po kay Sister Jam Mercado. Ang payment po para sa vaccination ay mismo yung araw na po, pwede po. Pwede rin namang i-advance kung gusto nyo. Makipag-usap lang po kay Sister Jam Mercado. Labaya Facebook, salamat sa Diyos, Messenger. At i-wrap up po ni Pastor Fred ang ating topic ngayon, araw na ito. Thank you. Okay. Sa ating pong pagtatapos at babalutin po natin to ng golden message ng Panginoon. God is faithful, so I am at peace, peaceful. 2 Timothy 2:13. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin
sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Yes. Because He is a faithful God. He is a faithful God, and we have peace with that faithful God who is always in our presence, Amen. day and Night. night. He is the rock, the sure foundation of our faith Amen. in Him. Amen. So in conclusion, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Uulitin ko, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Manalangin po tayo. Mapagpala naming Ama, salamat po sa pagbibigay mo ng liwanag sa amin na dahil sa aming pakikipag-isa sa iyong anak na si Jesus, nananalig kami ng ang iyong pag-iingat sa aming pag-iisip at sa aming mga puso. Mauunawaan namin ang lahat ng nangyayari sa aming buhay. Thank you, Lord, for the light of your salvation. Amen. Salamat po, Panginoon, sa banal mong Espiritu na iilaw sa amin sa panahon ng kadiliman at habang nasa kadiliman kami, nagliliwanag because you are the light of this world. Yes. Thank you, Father. Salamat po. Amen. Inahihingi rin namin ng tawad ang aming mga sarili sa aming mga nagawang pagkukulang, sa aming labis na pag-aalaala, sa aming hindi ganap na pagtitiwala, sa iyong pagmamahal sa amin. Sa mga talatang aming nadinig sa oras na ito, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Amen. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. God bless everybody. God bless At tayo po'y magsasara sa New Song of the Week entitled Jeremiah 29:11, composed by Sister Sarah Abanilla. God bless everybody and see you again next week. Bye. Ikaw ang aking Diyos, ang nag-iisang tunay. Wala kang katulad sa iyong mga salita. Hindi ko mabati ang laman ng iyong isip. Alam ko
aking Diyos, ang nag-iisang tunay. Wala kang katulad sa iyong mga salita. Hindi ko mabatid ang laman ng iyong isip. Alam kong ika'y tapat sa pangako mo, o aking Ama. Dahil ang sabi mo ay nababatid mo ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana, puno ng pagpapala, at kinabukasan na puno ng pag-asa. Kaya't sa'yo ako ay maniniwala, at ang aking buhay ay sa'yo lang ilalaan. Second Timothy 2:2.